Check. Magandang hapon po sa bawat isa. Miss ko po kayo. Sa akin ba yon? Sound. Yun, magandang hapon po sa bawat isa. Pasensya na po kayo. Parang sa akin lang nangyayari yung ganun. So iba, hindi naman nagkakagan. Anyway, ang topic natin ngayong hapon ay about generosity pa rin. So, this is our topic for series for this month. Siguro naman, medyo naintindihan nyo na yung generosity, di ba? So, yung generosity, parang ganito yon, yung pag kumain ka sa restaurant tapos may bill ka, pag binayaran mo yon, hindi yun generosity. Di ba? Ang generosity yung magbibigay ka ng tip. Sino sa inyo yung nagbibigay ng tip? Pag kumakain sa labas. Sino sa inyo yung kumukuha ng tip? Kasi dati naalala ko, kumain kami sa labas. Tapos yung secretary ko, niwan ko na yung pera dun tip na yun Paglabas namin, nakita ko siya, kinuha pa niya yung pera. Sabi niya, sir, naiwan niyo po yung sukle. Sabi ko, tip na natin yun. Anyway, dapat generous, di ba? Siyempre, tip na yun para dun sa mga crew. Alam niyo sa pagninegosyo ko, nung natutunan ko tong generosity, I realize na yung business pala is not to maximize profit. No? Ganun ba? It is not, the purpose of business is not to maximize profit, but to maximize your generosity. Okay? Earn. Kung ano yung gusto mong kitain, kumita ka ng sobra-sobra, tapos tumulong ka sa iba. Kasi yung purpose ng kinikita mo ay to help. Okay, so today, we're going to talk about, again, about generosity, loving generously, living abundantly. Sandali lang daw po. Medyo dadamihan ko yung mic ko. 3 na to. Subukan natin to Thank you. So, sound check. Palaksan na lang po. Sound? Yan. Dinig nyo na? Okay, so today, yan yung pag-uusapan natin. Loving generously, living abundantly. Okay? So, I want you to know this afternoon yung life-changing principle about generosity. Yung living open-handed. Naalala ko, sinample to ni Sir Jasser nung siya ay nag-preach na mahirap tumanggap kung nakasara. Maganda kung nakabukas, di ba? Pag tumanggap ka na nakasara, wala kang matatanggap. Pero pag nakabukas yan, makukuha mo kung ano yung gusto mong matanggap. So, true generosity is not giving what you can spare. It is giving in faith, knowing that God's kingdom can never be outgiven. Sabi dyan, you can give without loving, but you cannot love without giving.
Pwede ka magbigay kahit hindi ka nagmamahal eh. Di ba? Kahit naiinis ka dun sa tao, kahit walang emosyon, pwede mong ibigay. Pero yung magmamahal ka ng walang pagbibigay, napaka-imposible. Kasi pag ikaw ay nagmahal, automatic, nasa puso mo magbigay. Sino dito may mga boyfriend, girlfriend sa mga estudyante? Di ba nagbibigay kayo? Walang umamin na. Anyway, sabi dito si John 3:16. John 3:16. Yan yung binasa kanina. For God so loved the world that He gave. For God so loved. Sipin mo yan? Mahal niya, kaya ibinigay niya yung pinaka-the best. Yung pagmamahal niya, ang proof ay giving. Sabi rin dyan sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Mas mabuti daw na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Okay? So, yung mindset natin dati na laging umaasa, sana bigyan ako, dapat ang mindset natin, dapat makapagbigay tayo, hindi makatanggap. No? Most likely, para kung bang sinasabi ko dito, pag kayo magkakabarkada, no, hindi mo iniintay lagi na ilibre ka. Kung meron kang kakayahan, ibigay mo. Manlibre ka. Sabihin mo, ako taya. Parang mahirap yun, no? So ngayon, pag-aaralan natin, bakit ba? At para saan? At ano ba tong principles na sinasabi natin na loving generously and ano yung title? Living abundantly. Bakit may living abundantly? Pag ikaw ay nagmahal generously. No? Siyempre, this is a promise from the Bible at pag-uusapan natin. Point number 1, sabi dito, no shortcut to abundance. Kung gusto mo daw maging abundance, no? Karoon ng abundance, eh walang shortcut. Merong principle, merong proseso. Yung abundance ay may pinto. Para daw magkaroon ka ng abundance o makarating ka dun sa abundance, kailangan pumasok sa pinto. And that door is generosity. Okay? The name of the door is generosity. So, sino sa inyo yung gustong magkaroon ng abundance sa buhay? Pumasok kayo sa pinto ng, anong pangalan ng pinto? Yan. You cannot have God's reward without walking in His way. Walking in His ways. So, many of us wants God's blessings but try to skip the principles. Ulitin ko, you cannot have God's rewards without walking in His ways. You cannot expect harvest without planting seeds. Sabi dito sa 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ang pagtatanim at pag-aani ay prinsipyo rin ng pagbibigay. Yan yung sinasabi dyan sa verse na yan. Kung kaunti tayong magtanim, kaunti rin yung aanihin natin. Okay? Ngunit pag bukas palad tayong magbigay, malamang sa malamang, yung pagpapala ay aapaw. Masagana rin yung babalik sa atin. Sabi dito sa Proverbs 11:24-25, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed.
Sabi sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, yung farmer, pag sila ay nagtatanim, o pag sila ay gustong umani, tas wala silang maani, isa lang ibig sabihin. Hindi kasi sila nagtanim. Kaya hindi pwedeng magreklamo yung farmer, bakit wala akong maani? Anong reason? Kasi malamang baka hindi siya nagtanim. Kung in-stock niya lang dun sa storehouse, yung mga pantanim niya, yung mga buto, yung mga crops, malamang sa malamang, wala talaga siyang aanihin. Kaya, kung ano yung meron sa buhay mo, huwag kang magrereklamo. Kasi baka wala kang itinanim. Naintindihan? Yun yung ibig sabihin ko dito. Point number 2. In the kingdom, faith sows before the harvest comes. Point number 2. The law of sowing and reaping. Galatians 6:7-9. Sabi dyan, do not be deceived. God cannot mock. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from their flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, tinuturo dito ni Pablo na wag nating linlangin yung Diyos. Hindi siya maaring lokohin. Ang mga ginagawa natin ay it's either may consequences o may balik, yun sa Tagalog. Lahat ng ginagawa natin may balik. Pag masama, babalik sa atin, masama din. Pag binigay natin ay mabuti, ang ginawa natin ay mabuti, ang balik sa atin ay mabuti. Tandaan nyo to. Napaka-importante nito. Kaya kung gusto mo na may mangyaring mabuti sa buhay mo, gumawa ka ng mabuti. Di ba? Pag ikaw ba ay nagyosi, di ba? Sino pa dito nagyosi? Wala, ako lang? Alangan naman magkaroon ka ng healthy na baga. Kung ano yung hinit-hit mo, yan din yung aanihin mo. Puro usok na yung baga mo, di ba? So, hindi pwedeng umani ka ng hindi naaayon sa tinanim mo. Sabi dito sa Luke 6:38, kaya ang pinapanalangin natin, Lord, turuan mo akong magpatawad kasi pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Tandaan nyo to. Kaya, sino dito may mga kagalit? Pag nagtanim ka ng sama ng loob, sama ng loob din yung babalik sa'yo. Pag nagtanim ka ng pagpapatawad din yung aanihin mo. Itong verse na to, give. Tungkol to sa, hindi lang to tungkol sa pagbibigay ng pera, tungkol din to sa pagpapatawad. Sabi diyan, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For the measure you use, it will be measured to you. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord. Pinapautang mo daw ang Diyos. Itinuturing daw na utang ng Diyos pag ikaw ay nagbibigay sa mahihirap. And He will reward them for what they have done. Okay? You want breakthrough? Gusto mo ng breakthrough? Sow into someone else breakthrough. Kung gusto mo maging matagumpay, ayun ang ibig sabihin.
di tumulong ka sa iba para maging matagumpay sila. Ang mindset kasi nung iba, para maging matagumpay, mantapak ng iba. Ha? Maling mentalidad yon. It's not biblical. Ang biblical ay, if you want to have breakthrough, magtagumpay sa buhay, you help other people. Mas madali pag mas madami. Pag tinulungan ka, kung hindi ka man tutulungan, ang Diyos ang tutulong sa'yo. Kasi nakikita niya yung pagtulong mo sa iba. Okay? So, katulad ng sabi ko, hindi ka aani ng bagay na hindi mo itinanim. Pag nagtanim ka ng mango seed, aani ka ba ng santol? Gamitin na lang natin itong illustration na to. Sino dito marunong magtanim? Nakapagtanim ka na ba ng mangga? Anong tinanim mo? Bawang? Nung umani ka ba may kasamang sibuyas? Wala. Pag nagtanim ka ng bawang, bawang din yung aanihin mo. Kaya huwag ka mag-expect. Okay? So, point number 3. Principles of giving to others. 3.1. Kasama yun dyan. So, give willingly, not under pressure. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, last Sunday, nilinaw ni Pastor Nick kung para saan tong verse na to. Ito ay patungkol sa pagbibigay sa mga mahihirap na mananampalataya nung time na to. Inutos to sa mga taga-Korinto. Okay? Tulungan nila yung kanilang mga kapwa. So yung iba, binigay nila yung kanilang kayamanan para matulungan yung iba. Sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a what? What? Parang mahina. What? Alright. So, magbigay ng kusang loob at may kagalakan. Sabi din dito, 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Ikaw daw ay binigyan sa lahat ng kaparaanan. Para daw sa lahat ng okasyon, ikaw daw ay may kakayanang magbigay. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Para maramdaman ng tao o makapagpasalamat yung tao, salamat o Diyos, ibig sabihin gagamitin ka. Kaya ka pinagpapala, kaya ka pinoprovidean, kaya ka binibigyan ng kung anong meron ka para gamitin mo to help. Ibig sabihin, lahat ng binibigay sa iyo ng Diyos, may purpose. Pag hindi mo ginawa yung purpose, ano yung purpose? To help others. At pag hindi mo ginawa yon, if God cannot get it through you, God will get it to you. Kukunin ng Diyos yan sa'yo, ibibigay yan sa mga taong marunong gawin kung ano yung purpose ng binibigay niya. Kaya nga, nung naintindihan ko to, yung negosyo, hindi yan para to take profit o to maximize your profit, yung business. The purpose of that is to maximize your generosity. The more you give, the more you and when you receive, hindi yan para sa iyo. Pinapabigay pa rin yun to help others. (3.2) Give to meet real needs. If anyone has, sabi dyan sa 1 John 3:17, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Nakita mo na nga nangangailangan. Meron ka namang kakayanan.
pero wala kang pakialam. Hayaan mo, may ibang gagamitin yung Diyos. Pero ikaw, may kakayanan ka naman. Anong gagawin mo? Isnabin mo lang. You need to help. You are commanded to help. Kasi paano mo nga ba naman masasabing yung pagmamahal ng Diyos ay nasa Kanya kung hindi siya marunong magbigay? Ang taong hindi marunong magbigay, hindi marunong magmahal. Ang taong hindi marunong magbigay ay hindi tunay na nagmamahal. At wala sa Kanya yung pagmamahal ng Diyos. Yun yung sinasabi ng verse na to. James 2:15-16, sabi dyan, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. Wala daw damit at wala daw makain. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Walang saysay yung mabuting salita. God bless you, brother. Pero hindi ka naman tumulong. Pero may kakayanan ka. Okay lang na hindi ka makatulong, magandang salita na lang yung sabihin mo, kasi wala ka naman talaga na maibibigay. Pero kung meron ka, tapos, para bang wala kang pakialam. Ayaw mong bitawan kung ano yung meron ka. Ano daw yung mabuti doon? So, kung may nakikita tayong mga kapatid natin nangangailangan, ito yung sinasabi ng Bible, hindi ako, kaya mapapansin nyo, puro verse yung binabitawan ko kasi mahirap na galing lang sa akin. Baka sabihin nyo, ganyan ka, o ganyan kayo, huwag nyo na ako idamay. Hindi, command to ni Lord. At hindi ka magkukulang. Kasi you do these principles. Principle means law. Yung law na to, merong kahalong promise. Pag ito ay sinunod mo, hindi ka magkukulang. Wala ka ng lalagyan na pwede pang punuin kasi sobra-sobra yung ibibigay ng Diyos. Yun yung mga pangako niya patungkol sa pagbibigay. Hindi ko naman to sinasabi para kunin nyo yung kapalit o yung pabalik sa inyo. Hindi yon. Sinasabi ko to kasi utos to ng Diyos at kailangan natin itong pag-usapan, mga kapatid. Hindi ito pwedeng baliwalain kasi kung gusto mo talagang maging maayos yung buhay mo, your mindset must be, you want to help others. Hindi, marami na mga politician dyan eh. Marami naman mga taong may kakayanang tumulong. Bakit ako? Wala nga ako eh. O kaya, hindi ka bibigyan ng Diyos. Bakit? Your goal is to get and get and get, not to give. Pero kung yung mindset mo ay tumulong, wala ka pa, tumutulong ka na. Kahit wala ka na nga, tumutulong ka pa, sa tingin mo ba? Kung tatanungin kita, halimbawa, meron kang kakayahang ibigay lahat sa isang tao. Tapos may dalawang tao kang kakilala. Yung isang tao, kilala mong madamot. Yung isang tao, kilala mong mapagbigay. Sino sa kanila yung uutusan mong magbigay? Ha? Yung mapagbigay. Yung madamot, di mo yung bibigyan eh. No? Kasi alam mo, hindi na mapupunta dun sa gusto mong mangyari. Ang gusto ng Diyos, kaya ka binibigyan ng blessing. Kaya ka binibigyan ng provision, ng providence. Kasi gusto ng Diyos na tumulong ka, na yung binigay niya sa iyo ay magamit mo sa tama. Naintindihan mo ba to? Ang goal ng Diyos, maging pagpapala ka sa iba kasi bless ka niya. Ngayon, kung hindi ka magiging blessing sa iba, pagkatapos kanyang i-bless, magiging masaya kaya siya? Ang goal niya, tumulong ka sa iba, maging blessing ka sa iba, that's His goal. Kaya nga sabi ko sa inyo, pipiliin mo yung tao mapagbigay. Pag nakita mo yung tao, grabe ito magbigay, no? Tutulungan ko din to.
Mas nakakaangat ka kaysa sa kanya. Bro, eto, tulong mo pa to. Tulong mo pa to. Ibigay mo pa to sa iba. Eto, meron pa ako dito. Tulungan mo pa sila. Pero yung tao madamot, tititigan mo na lang yun. Bibigyan ko pa kaya to? Wala eh. Binigyan ko siya, binili niya ng sports car. 40 pa. Hindi, joke lang. Yung sinasabi dito sa James 2:15-16, connected to dun sa salita, pag binasa mo yan ng buo, yung James 2, nandyan yung sinasabi na faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya. Naniniwala kang totoo ang Diyos, that's your faith. And you don't act. Part ng aksyon na tinuturo ng Diyos patungkol sa pagmamahal ay pagbibigay. Pag hindi ka nagbigay, pag naging madamot ka, pag naging stingy ka, pag naging kuripot ka, ano ibig sabihin? Hindi ka talaga naniniwalang may Diyos. Yun yung totoo. You don't have faith. Because if you have faith that the Lord is real, God is real, He is alive, He created you, He created everything, He is the owner of everything, ba't ka matakot magbigay? .3 Give secretly, God sees. Huwag mong gayahin yung iba na pinapublicize pa. Minimedya pa yung pagbibigay. Sabi diyan sa Matthew 6:3-4. Hindi ako nagsasabi nito Bible. Pakinggan natin. But when you give to the needy, pag ikaw daw ay nagbigay sa mga nangangailangan, do not let your left hand know what your right hand is doing. Tipin mo, kamay mo na nga lang to eh. Huwag mo na daw sabihin sa kaliwa, huwag mo na hayaan malaman ng kaliwa mong kamay yung ginawa ng kanan mong kamay. So that your giving may be in secret. Huwag mo na ipagkalat. Huwag mo na ipagmalaki. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Palakpakan natin ang Diyos. Huwag mo nang i-publicize. Huwag mo nang i-brag. I help you. I help people. Politician yan. .4 Sorry, mali yan. Meron bang sunod? Mali yan Give beyond money. Yung 3.4. Give beyond money. Mali po yung nailagay dyan. Give beyond money. So, pwede ka na magbigay kahit hindi lang pera. Sabi dito sa Acts, tingnan natin baka nalito lang ako. Mayroon lang mga nawala na verse, pero babasahin ko na lang. Pwedeng palabas na lang po. Acts 3:6. Sabi dito sa Acts, then Peter said, Acts 3:6 po. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sabi ni Peter yan. Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin ay hindi yung material na bagay o yaman, kundi ang kapangyarihan at buhay na nagmumula kay Hesukristo. Right now, most likely, yung mga estudyante dito, wala kayong maraming pera, hindi pa kayo nagtatrabaho, hindi pa naman kayo kumikita. Diba? Anong meron? Yung kakayanan nyo na i-share.
Yung pinaka-the best na pwede nyong ibahagi sa tao, yung buhay na nanggagaling kay Kristo. If that's the only thing that you have, it's the best thing. Kung wala kang kakayanan para tumulong, material, pera, kung talagang wala, di ba? Yung pinaka-the best na may tutulong mo sa iba ay yung ipakilala mo si Kristo. Romans 12:13, share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. 3.5, give consistently. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Sabi yan sa Proverbs 3:27. Kung may kakayanan kang gumawa ng mabuti o tumulong sa taong dapat tulungan, huwag mo itong ipagkait. Huwag mong pigilan. Tumulong ka lang. That's an opportunity. Kaya dinala sa'yo ng Diyos yung taong yan kasi alam ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka niya. Sabi dito sa Deuteronomy 15:10, give generously to them and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Kaya napaka-importante yung puso. Kung nagbigay ka tapos wala namang pagmamahal, masakit sa puso yun. Di ba? Mas maganda nang hindi ka na lang nagbigay. Pero hindi ko sinasabi na ganun dapat lagi. Mas maganda na i-practice mo sa sarili mo yung pusong mapagmahal. At yung pusong mapagmahal ay pusong mapagbigay. Naintindihan? Yung pusong mapagmahal ay pusong Point number 4. You already have something to give. Kung iniisip mo na wala ka, yung time mo para makinig dito, yun na lang ibigay mo. Yung time para matulog sa bahay ginagawa. Joke lang. O, gisingin niyo yung tulog. You already have something to give. Dito sa John 6:9-11, pag binasa mo yan, no, merong isang bata dyan. Here is the boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Pero nagbigay pa rin yung bata kahit yun na lang yung meron. Kahit pa parang imposible. Diba? Alam niyo pangalan ng bata? Rudy. Kasi sa ibang translation, here is the boy. Hindi, si Rudy Fernandez yung the boy. Hindi nyo nakilala yun, namatay na siya, di ba? Joke yun, joke. Sabi sa 2 Corinthians 9-10, now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your
righteousness. Marami sa atin magsasabi, I have nothing. 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 Don't make me close. You have nothing to give. I have nothing to give. But God never asks for what you don't have. God never asks what you don't have. He asks for what? For you do have. Ganun. Kung ano yung meron ka, yun yung gusto ng Diyos. Hindi yung wala ka. Point number 5. Generosity is a test of trust. Psalms 50:10, sabi dito, for every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills, sa kanya rin. Sabi sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sa kanya lahat. So, God doesn't need your money. Yung reason kaya tayo ay tumutulong sa iglesia, nagbibigay ng tithes and offering, kasi magagamit din yun sa pagpapalawak ng kingdom. Hindi naman direkta kay Lord yun. Hindi niya kukunin yun. Hindi siya parang BIR. Di ba? Kapag kukunin niya dito, kukolektahin. Walang ganon. Pero, magagamit to sa gawain, magagamit sa pagtulong. Hindi niya talaga kailangan eh. He owns the cattle and 1,000 hills. He owns everything. Generosity tests our faith and our heart. Do you trust Him enough to release what you gave or what He gave you? Magtitiwala ka ba na ibigay yung bagay na binigay niya sa'yo? I-release mo yan, ibibigay mo. Itutulong mo sa iba. Ibibigay mo yung tithes and offering. Magtitiwala ka ba? Nakatingin kayo sa akin, tinatanong ko kayo. Magtitiwala ka ba? May pangako naman eh. Sabi diyan, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Ano daw yung promise niya? Ano yung sabi niya, subukin niyo ako? Give your tithes. Most likely, damay na natin dito yung giving generously. And see if I will not throw open the floodgate of heaven and pour out so much blessing that there will no be room enough to store it. Palakpakan natin ng Diyos. Yan yung promise niya. Yan yung promise niya. Sabi dito sa Proverbs 22:9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Tayo daw ay pagpapalain pa. 1 Timothy 6:17-18, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. O yung mga mayayaman dyan, sino yung mga mayayaman? Ayaw nyo magtaas? Hindi kayo yaman. Inutusan kayo. The Lord commanded you na mas gamitin ninyo yung kayamanan nyo to good deeds, to help others, to be generous, to share. Para bang
Sino sa inyo yung na binigyan ng tatay nyo ng nung bata kayo, binigyan ng tatay nyo ng lollipop? O sige, kung hindi yung tatay nyo, yung mama nyo, wala? O, sitchirya, biscuits. Di ba binibigyan tayo ng tatay natin? O dun sa mga hindi kasama yung tatay nila, lolo, lola, kung sino yung kasama nyo, tita, tito. Di ba pag binigyan ka, may capacity sila to give eh. Tapos ngayon, susubukin ka nila, sasabihin nila, pwede bang makahingi konti? Si Lord ganun. May pagkakataon sinusubukan ni Lord na magbigay ka. Pero hindi niya naman talaga kailangan kasi siya nga yung nagbigay sa'yo eh. Pero gusto niya lang malaman kung natuto ka na bang magbigay, yung puso mo ba ay mapagbigay. Di ba? Halimbawa ikaw, pag meron kang pamangkin, meron kang anak, meron kang kakilalang bata, binigyan mo, tapos nakita mo nagdadamot siya. Parang hindi mo na ulit bibigyan eh, no? Parang ang hirap ng bigyan ulit. Ganun siguro yung nararamdaman ni Lord, hindi ko alam. Pero sabi kasi sa Bible, kaya kanya binigyan for you to help, for you to give. Point number 6. God's return is overflow. At tulad sabi ko dito sa Luke 6:38, it's about forgiveness. Give and it will be given to you. Pwede mo rin itong i-apply sa ibang mga kaparaanan. Pera, material na bagay, kabaitan. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Sabi sa Philippians 4:19, huwag po kayo mag-alala, matatapos na ako. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sabi sa Deuteronomy 28:12, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Makapagpautang ka daw, pero hindi ka mangungutang. Sino dito yung ayaw ng may utang? Sino dito yung gustong umutang? So kung ayaw mo nang may utang ka, pero ikaw yung nagpapautang, di ba? It's better to give than to receive. It's better to lend than to borrow. Same. Kasi pag ikaw nagpautang, nagbibigay ka eh. Dapat ang mindset natin, pag nagpautang nga tayo, wala nang balikan yan eh. Kasi pag inisip mo pang babalik sa'yo, sasama loob mo pag di nagbigay, ay pag di nagbayad. Kaya ibigay mo lang kung ano yan sa puso mo na ibibigay lang. God doesn't return on a 1-1 ratio. Pag nagbigay ka, ganito yung konsepto. Pag nagbigay ka ng isa, hindi lang isa yung babalik sa'yo. Hindi ganun yung ratio ng pagre-return ni Lord. Ang return ni Lord ay ganito. Pag nagbigay ka ng isa, babalik sa'yo, siksik, liglig, at umaapaw. It's not a 110, it's not a 100, it's not 1,000, kundi nag-uumapaw. Na wala ka ng lalagyan na pwedeng lagyan sa sobrang dami. It's a test of your faith. It's a test of your heart. Mga kapatid, napakahirap na hindi ito ituro sa inyo. Kasi para bang pag hindi ito itinuro sa inyo, ayaw namin kayong pagpalain ng Diyos. That's why we teach this principle, this law of God.
of kingdom na tinuturo sa atin. So, application. Start giving before you feel abundant. Don't wait for overflow. Create overflow by sowing. Give your time, talent, treasure, and testimony. Give to God's house and to people in need. Okay? Huwag niyong baliwalain yung God's house, yung temple. Kailangan may pagbibigay din doon. Inuutos din yon, hindi lang sa tao. So, call to action. Number 1, identify one area this week where you can sow. Whether money, time, encouragement, mentorship. Number 2, act in action. Act in faith. Don't just intend to give, do it. Kung meron kang intensyon na magbigay, gawin mo. Trust God's promise, abundance will chase you. Pwede ba natin itong sabihin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Generosity is the seed. Abundance. Generosity is the seed for abundance. Palakpakan natin ng Diyos. Again, you can give without giving, without loving, but you cannot love without giving. You cannot love without giving. If your love doesn't move you to give, it may not be love at all. Meron ba ako niyan? Maganda yan Kung yung pagmamahal mo daw ay hindi ka tinutulak nito para magbigay, yung pagmamahal na meron ka ay hindi talaga tunay na pagmamahal. Okay? What good is a heart full of love but hands that stayed closed? Anong maganda sa pusong mapagmahal pero wala namang kamay na nakabukas palad? Love that never gives is love that never lives. Ulitin ko. Love that never gives is love that never lives. The proof of love is generosity. Pwede mo bang sabihin yan sa katabi mo? The proof of love is generosity. So, are you learning? Palakpakan natin ng Diyos. I'm done actually. But I want you to know that God loved you. With ED. Yun sabi sa John 3:16. For God so loved. Makinig kayo sa akin. Yan. Mamaya na kayong magbulay-bulay sa pinag-usapan, ha? Dito muna ang tingin, sa akin muna, pakinggan nyo muna. Mamaya na kayo tawag dito? Takeaways sa mga natutunan nyo. Ha? Mahal tayo ng Diyos. Minahal ka na niya bago ka pa pinanganak. Ibig sabihin, past tense. Wala ka nang magagawa para mahalin ka ng Diyos kasi mahal ka na talaga niya kahit wala kang gawin. And He gave His Son. He gave His Son. Real love always gives. Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay. Malalaman mo kung mahal ka ng isang tao. Doon sa mga boyfriend nyo, malalaman kung mahal ka ng boyfriend mo pag nagbibigay siya. Pero pag lagi ka niyang hinihingian, pineperahan ka lang yan. Ganon din sa mga estudyanteng lalaki. Pag yung babae hingi ng hingi sa'yo, pineperahan ka lang yan.
Pag yung babae, sabi, ikaw gumawa ng project ko, delikado yan. Hindi kanyang tunay na mahal. Pero, kidding aside, ang Diyos ay nagmahal, kaya siya nagbigay. You see? It's the evidence. Sabi dyan, basahin natin. This is how God showed His love among us. Ganito niya daw ipinakita. Ganito niya pinatunayan. Ano daw ginawa niya? He sent His Son, one and only Son, into the world that we might live through Him. This is love. He gave. He sent. Sending Jesus Christ is giving Him. Naintindihan? Sabi pa dyan, Romans 5:8. But God demonstrate His own love for us in this. Ganito niya daw din-demonstrate. Paano daw? While we were still sinner, Christ died for us. He gave His one and only Son. Ang tanong, bakit nga ba niya binigay? Maganda siguro to kung may may piano. Nasaan na ba yung keyboardista natin? Gusto ko medyo nakakadala ng emotion eh. So, nagtataka rin ako nung bata ako. Hindi na part nung preaching ko, pero gusto ko malaman nyo. Nagtataka ako nung bata ako. Hindi ko alam kung meron din sa inyong nagtataka. Bakit kailangan mamatay ng Diyos? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ano to, drama? Something like that. Parang hindi ko maunawaan bakit yung Diyos ay kailangan mamatay para sa akin. Yun yung tinuturo eh. Hindi ba kayo nagtataka doon? Nung bata ako, syempre, hindi pa naman ako nakapagbasa ng Bible. Tinuturo sa akin, namatay si Lord para sa iyo. Hindi ko naman po hiningi yun. Utang na loob ko ba yun? Wala naman ako sinabi, Lord, mamatay ka para sa akin. Tama? So, nagtataka ako. That's why, maganda rin nagtatanong ka, bakit nga ba? Hindi ba kayo nagtataka? Merong isang hari. Itong hari na to ay just and loving king. Just and loving king. Ano ibig sabihin ng loving? Mapagmahal. Yung just, makatarungan. Patas, di ba? Makatarungan. Hindi lang patas kasi fair. Pero yung just ay makatarungan. Merong isang hari nung unang panahon, the most loving and the most just na nabuhay na hari. This is just an illustration of why God gave life. Why Jesus Christ gave life. Gave His life for you. Merong isang hari, the most loving and the most just king. Merong naganap na pagnanakaw sa kingdom. Dun sa treasury ng kingdom, may nawawala. Sabi ng auditor, may mga nagnanakaw. And this king, dahil siya ay makatarungan, siya ay just, nagpatupad siya ng batas, decree. And once yung decree ay naipatupad na, hindi na pwedeng baliin kahit yung hari, hindi niya pwedeng baliin. Alam niyo ba yon? Ganun sa kaharian. Yung salita rin ng Diyos, pag sinabi niya na hindi niya na pwedeng bawiin, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
So yung hari, sabi niya, this is the decree. Paparusahan ng 10 lashes gamit yung whip na bumabaon sa balat. 10 times. Yung taong mahuhuli kung sino yung nagnanakaw sa treasury. That's the decree. Because that king is the most just. Kailangan siyang maging makatarungan. At pagmamayari ng kingdom, pangpakain sa mahihirap, yung laman ng treasury. Kung sino yung nagnanakaw dito, paparusahan ng 10 lashes. Dumaan at dumaan yung panahon, hindi nila matagpuan kung sino yung nagnanakaw hanggang sa umabot na 40 times yung lashes na gagawin. At yung 40 times na to means death. Wala pang nabubuhay na pinalo ng 40 times. Ang ibig sabihin, kung sino yung mahuhuling nagnanakaw sa treasury ng kingdom, mamamatay. And that's a decree. Naging luto, nakumalat sa lahat, pinamalita. Pag nahuli kung sino yung nagnanakaw, one night, nahuli kung sino yung nagnanakaw. Yung anak ng hari. Yung babaeng anak ng hari. Sabi ng mga tagapayo ng hari, bulong-bulungan sa buong kaharian, paanong yung pinaka mapagmahal na hari ay papatayin yung kanyang anak? Paanong yung makatarungan na hari ay babaliin yung batas na ipinatupad niya? Umingay yung rumors na yon kasi napakahirap magdesisyon. Kung ikaw kaya nasa posisyon ng hari, anong gagawin mo? Di ba? Ang hirap nun. Hindi mo pwedeng baliin yung batas, yung anak mo yung nagkasala. Wow. Dumating ang araw ng bitay. Yung penalty ay ibibigay na sa batang babae na anak niya. Habang nakaluod yung babae, yung bata, yung executioner, papaluin na yung bata. Nung unang lashes ng whip, tumigaw yung hari. Sabi niya, "Stop!" Nilapitan niya yung anak niya, hinubad niya yung robe niya, niyakap niya yung bata. Tapos sabi niya, "Executioner, paluin mo na siya." Sabi ng executioner, "Wait lang, king. Wait lang, hari. Hindi ko siya pwedeng, pag pinalo ko po siya, hindi pwedeng hindi kayo tamaan. Yun nga yung gusto ko. Paluin mo siya ng kung ano yung kabayaran." He covered his daughter. At pinalo yung 40 lashes. Namatay yung hari. Naibigay yung tamang parusa. Nakalaya yung babae, yung bata. Yun yung ginawa ng Diyos sa'yo. Every time na naiisip ko tong ganitong klaseng senaryo, batas na ikaw ay dapat mamatay. Pero dahil mahal na mahal ka ng Diyos, dahil siya yung mapagmahal, He gave His life. Kaya kung magtataka ka, maraming ayaw maniwala. May Diyos bang mamamatay para sa mga servant niya? May Diyos ba na mamamatay para sa mga tagapaglingkod niya? Meron! Si Jesus Christ. That's why I love Him with all my heart. Kasi I feel like I don't deserve it. I'm the one na dapat na mamatay para sa kasalanan ko. Just like you. Ikaw dapat yung mamatay. Pero He gave His life because He loves you. Kaya namatay siya para sa'yo. Naintindihan mo? Let's stand up. Inawit natin kanina yung the blessing. You don't deserve it. You don't deserve that blessing.
Makasalanan ka. Ikaw yung nag-break ng rules. Ikaw yung hindi sumusunod. Pero anong pangako ng Diyos? The Lord will bless you and keeps you. Make His face shines upon you. Titingnan ka pa niya ng may liwanag sa kanyang mukha. Na para bang masayang-masaya siyang nakikita ka niya. Na pinagpapala kahit na hindi ka karapat-dapat. Wow. So later, when we sing this song, the blessing, imagine mo na lang, you're not deserving, but yet the Lord blessed you. Not only you, your children, your children's children's, the next generation to come. Bakit pa hindi ko ibibigay yung buhay ko? Bakit hindi rin ako magbibigay sa iba? Yung Diyos nga, binigay sa akin yung buhay niya. Bakit hindi ko bibigay yung buhay ko? Bakit hindi ko ibibigay yung kayamanan ko sa Kanya? Bakit hindi ako tutulong? I am nothing without Him. You are nothing without Him. We are nothing without Him. So we give just like the demonstration of God's love. He gave His life for you. Let's pray. Yes, Lord God. We thank you, Lord, for this message about generosity, about your generosity, Lord. Naintindihan namin sa buong isang buwan, pag-usap namin na tunay na dakila at mapagmahal yung aming Diyos, yung aming Hari, na ibinigay niya lahat para sa hindi karapat-dapat na katulad namin. Lord, we pray na patuloy na kayo po yung mag-bless sa bawat isa at maging daluyan nawa kami ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Gamitin niyo po yung buhay namin para makapagbigay din kami ng kagaya ng ginawa ninyo. Mahal na mahal ka namin, Lord. And we want to prove it. We want to prove it. By also giving kung ano yung meron kami. Kung yung buhay na lang namin yung meron, Lord, ito po yung pinakamagandang alay na may bibigay namin sa inyo. Maglilingkod kami at susunod kami sa inyo. Gagamitin namin yung buhay namin para malaman pa ng iba na merong isang Diyos na namatay para sa amin. May isang Diyos na nagbigay, unang nagbigay para sa bawat isa. Para lahat kami ay hindi maparusahan. Nagsakripisyo para lahat kami ay magkaroon ng kaligtasan at makalaya. We praise you, Lord God, this afternoon. We worship your name. At sa inyo lamang po namin itinataas lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen.